Yo yo, what's up mga kabutingting? Yan meron ako ditong ginagawang washing machine. Ito ay Sharp na 6 kilograms. Ito ay single tap at ang problema nito ay gear kiss. Yan, kung naririnig nyo ay maingay. So dahil maingay ito mga kabutingting, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tayo ay magpapalit ng gear kiss mga kabutingting. At ito yung una nating gagawin. Yan, tatanggalin lang natin yung tornilyo sa pulsator. At sa mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito, kung sabaga nagsisimula pa lang, ay yun yung unang moves. At sunod ay ito, tatanggalin naman natin yung tornilyo. 4 na tornilyo, paikot lang yan mga kabutingting. At nung ako'y nag-repair niyan mga kabutingting, ay umaambon yan mga kabutingting dahil walang pagpupwestuhan doon sa pinakaloob ng may-ari. At kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Kung nakikita nyo yung hose mga kabutingting, ay puro na tali-tali ng supot. Yan, kung nakikita nyo, yung may-ari na daw ang bahala nyan. Sabi ko nga sa may-ari ay palitan na rin natin ng hose. Kaso wala pa daw silang budget. At sila na daw ang bahala na magpalit dyan sa hose mga kabutingting. Sa bagay, yung pagkabit ng hose nyan ay napakadali lang. Palitan yan. At pagkatapos mo siyang tanggalin mga kabutingting ay yan, ihiga mo lang siya mga kabutingting para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng gear case. So ito na yung gear case mga kabutingting, at para matanggal mo yan ay kailangan mo lang yan tanggalin yung 4 na tornilyo. At pag natanggal mo na yung 4 na tornilyo mga kabutingting, ayan, pwede mo na yan siyang hugutin. Ang problema ay hindi ko mahugot. So ito yung ginawa ko mga kabutingting. So yan ay aking itatayo lang ulit yan. At pagkatapos ay pupukpukin lang natin yung pinakasalpakan ng pulsator. Yung pinukpok ko na yan. Kaso ay matigas pa rin. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay gumamit ako ng flat screw. Tapos pinukpok ko siya sa gilid ng pinakasalpakan ng gear case, yung pinakabutas niya. At kailangan ay dyan sa pinakagilid talaga ng pinakalabi ng gear case mga kabutingting. Baka mamaya doon mo pupukpukin dyan sa bandang gilid masyado, baka mamaya mabutas yung tab. At sa paraan na yan ay doon mo matatanggal yung pinaka gear case nya mga kabutingting. At pagkatapos mo siya silsilin yung pinakagilid niyang butas o pinakalabi niyang pulsator mga kabutingting, ay saka mo na pupukpukin yung pinakaihi nya. O yan, kung nakikita nyo ay napakadali lang. At sunod na gagawin ay tutumba lang natin ulit yan para magpalit tayo ng gear case. At sunod natin gagawin dyan, bago tayo magpalit ng gear case ay titignan muna natin yung pinaka rubber nya kung alin ba yung makapal. So dyan ay hindi na ako nagpalit ng rubber mga kabutingting dahil yung aking ipinalit na gear case ay makapal yung kanyang pinaka rubber. Yung rubber na yan ay para naman yan sa hindi mag leak. At minsan yan pagka replacement mga kabutingting ay manipis yan, kaya tingnan nyo lang kung alin yung makapal. At kung makapal yung original, so tanggalin nyo lang. At ganon din yung sa pinaka replacement, tanggalin nyo din. Tapos yung original ang ikakabit nyo para siguradong walang leak yan mga kabutingting. So dito ay itutornilyo lang natin yung 4 na tornilyo para sa gear case or gearbox kung tawagin sa iba. At siguraduhin lang natin na mahigpit yung pinaka tornilyo niyan mga kabutingting para siguradong walang leak.
At dito mga kabutingting ay ipapakita ko sa inyo yung pinaka motor niya, at kung nakikita nyo ay napakakalawang dahil yan sa gear case. Pagka ayan ay may leak, pag umiikot ay sahod lahat yan sa motor mga kabutingting. At sunod lang na ginawa ko dyan ay assemble ko na at ibabalik na yung 4 na tornilyo. At dapat talaga mga kabutingting ay pag mayroon tayong washing machine, dapat sisilipin natin kung may leak na ba yung pinaka gear case nya, at nang sa ganon ay hindi rin masira kagad yung pinaka motor nya. Dahil pag may leak na kasi mga kabutingting, isa yan sa mga dahilan kung bakit napupudpod yung pinaka winding nya or mga nag-uumido. Dahil pag nag-uumido, sigurado ang pinaka winding nya ay mapuputol or mapupudpod dahil sa aluminum ang gamit, at mabibigla ka mga kabutingting. Ayan ay hihinto na lang kagad yan. Ayan, kapag huminto yan ay sigurado putol na yung pinaka nag-uumido nya. At sa mga hindi alam kung ano yung nag-uumido, ayun yung nagpuputi-puti or yung parang nagpupulbos yung pinakahibla nya. At yun yung aking pananaw kung bakit nag-uumido yung kanyang hibla or yung pinaka winding nya, dahil sa nababasa sa tubig mga kabutingting. At ito naman kasing aking natutunan ay base lang po sa aking mga experience. Matagal na rin kasi akong naggagawa or nagre-repair ng ganito, pero yan ay nare-repair naman mga kabutingting kung gustong ipapa-repair. At dyan nga pala mga kabutingting ay bago natin kabit yung fan belt, siguraduhin lang natin na yung pulya sa gear case at pulya sa motor dapat yan ay nagtatapat. Kasi kung hindi yan nagtatapat, ang masisira niyan pwedeng yung pinaka pulley ng gear case or yung pinaka bushing ng motor. Yan yung masisira pagka hindi tapat yung pulya sa gear case at pulya sa motor. At hindi rin ako nagpalit pala dyan ng belt mga kabutingting, dahil okay pa naman yung fan belt nila at makapal pa. At dito mga kabutingting ay sasalpak ko na yung pinaka pulsator nya. At mayroong diyang sa original na gear case ay mayroong washer yan mga kabutingting. Dapat yung washer nyan ay ibabalik natin yan, dahil ang gamit ng washer na yan ay para yung pinaka pulsator nya hindi sumayad doon sa pinaka baba, kasi minsan ay sumasayad yan. Ayan ang gamit sa washer mga kabutingting, kaya kailangan mo rin yan siya ibabalik. So dito mga kabutingting ay titesting ko na yung pinaka washing nya kung ayan ay okay na ba. Kaso dyan mga kabutingting, ang sabi ng mayari sa akin ay mayroon daw umusok. Ayan, kung makikita nyo yung pinaka pulsator nya ay okay at hindi na siya maingay katulad ng kanina. So ito na yung umusok mga kabutingting, yung yung pinaka cordon nya. Ang ginawa ko lang dyan ay puputulin ko lang yung cordon at doon sa pinaka doon sa may nasunog at ikakabit lang ulit. Ayan naman ay madali lang ang pag wirings. So dito ay pinutol ko lang yung pinaka cable tie nya, at sunod yung pinaka cord nya ay yan, hahatiin lang natin yan or babalatan para connect natin doon sa pinaka common ng motor at common sa wash timer. So hindi ka naman malilito dyan dahil common sa wash timer lang at common sa pinaka motor nya. Ayaw mo, istorya na dyan.
At pagkatapos mo yan siya pagkukunik-kunik mga kabutingting, ay lalagyan mo lang yan siya ng close and wire connector. Mas maganda kung close and wire connector kaysa doon sa electrical tape. Pero kung wala naman kayong close and wire connector, ay electrical tape na lang ang inyong gagamitin. At pagkatapos mo malagyan ng close and wire connector, ayan ay dalawa lang naman, so ibubuhol mo lang yan para nang sa ganun ay hindi mahila-hila yung pinaka cord nya mga kabutingting. Sunod, ilagay mo lang din dyan sa pinakalagayan nya. Ayan naman ay may ipit sa takip. At sunod ay ayusin mo lang yung wirings nya. At dyan ay hindi ko na ibinalot yung pinakadugtungan nya. At nilagyan ko na lang yan siya diretso ng cable tie. Basta siguraduhin lang na yung close and wire connector ay para siyang umbrella, para nang sa ganon ay hindi mababasa yung pinakadugtungan nya mga kabutingting. At dito ay yan, ito tornilyo ko na yung pinaka nya. Yan, balik ko na yung isang tornilyo. At susunod ay saksak lang natin yung power cord. Tapos pipihitin lang natin yung wash timer. So ito na mga kabutingting. So pinaka problema lang nito ay gear case at saka yung umusok na power cord. Yan na. Okay na mga kabutingting. Okay na ma'am. Ha? Ayan. Dahil nag thumbs up na si ma'am mga kabutingting. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, yan baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.